A reading from the Holy Gospel according to St. John. He who comes from above is above all others. He who is of the earth is earthly himself and speaks in an earthly way. He who comes from heaven bears witness to the things he has seen and heard, but his testimony is not accepted by anybody. Though anyone who does accept his testimony is attesting that God is true, since he whom God has sent speaks God's own word. For God gives him the Spirit without reserve. The Father loves the Son and has entrusted everything to his hands. Anyone who believes in the Son has eternal life, but anyone who refuses to believe in the Son will never see life. God's retribution hangs over him. The Gospel of the Lord. Ngayong araw sa Ebanghelyo mula kay San Juan, itinatampok ang isang katotohanang dapat nating pagnilayan ng malalim. Ang kataas-taasang otoridad ni Jesus at ang kahalagahan ng pananampalataya sa Kanya. Mula sa simula ng ating Ebanghelyo, malinaw ang sinasabi. Si Jesus ay hindi lamang isa sa mga propeta. Siya ay galing sa langit, siya ang kasalita na nagkatawang tao, at siya ang anak ng Diyos. At dahil dito ang kanyang sinasabi ay hindi opinyon, ito ay katotohanan na mula sa Diyos Ama. Ngunit ang tanong, pinapakinggan ba natin siya? Sa dami ng boses na naririnig natin araw-araw, boses ng media, mga opinyon ng ibang tao, ng sarili nating emosyon, sigawan, busina ng mga sasakyan at kung ano-ano pa. Ang tinig ba ni Jesus ay may lugar pa rin sa puso natin? Ang panahon ng muling pagkabuhay ay isang panawagan. Gisingin natin muli ang ating pananampalataya. Kung totoo ngang si Kristo ay muling nabuhay, ibig sabihin nito ay totoo ang lahat ng kanyang sinabi na may bagong buhay, may pag-asa, may liwanag. Pero ang lahat ng ito ay nakasalalay sa isang bagay, ang ating pagtanggap sa Kanya. Mga kapatid, simple lang ang sinasabi ng Ebanghelyo. Kung tayo'y nananampalataya kay Jesus, may buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Hindi ito pangako lang sa inaharap, ito ay nagsisimula na ngayon. Ang pananampalataya kay Jesus ay nagbibigay ng bagong direksyon sa ating buhay. Binibigyan tayo nito ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, ng liwanag sa gitna ng dilim, at lakas sa gitna ng kahinaan. Pero ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala sa isip. Ito ay pamumuhay araw-araw sa presensya ng Diyos. Halimbawa, kapag pinili mong magpatawad sa halip na magtanim ng galit, namumuhay ka sa liwanag. Kapag tapat kang nagtatrabaho kahit walang nakakita, namumuhay ka sa totohanan galing sa Diyos. Kapag pinili mong tumulong, umintindi, umunawa, ipinapakita mong buhay si Kristo sa iyo. Sa madaling salita, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa kilos. At kung tunay tayong naniniwala na muling nabuhay si Kristo, dapat at buhay rin siya sa ating pag-uugali, sa ating pagdesisyon, at sa ating mga ugnayan. Mga kapatid, sa huling bahagi ng Ebanghelyo binanggit na ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Minsan nakakatakot pakinggan, pero hindi ito banta. Ito ay paalaala ng kahalagahan ng pagpili. Araw-araw tayong may pagkakataong pumili, liwanag o dilim, katotohanan o sinungalingan, Diyos o sarili. At kapag pinili natin ng Diyos, hindi ibig sabihin ay wala ng problema. Pero ang tiyak, hindi na tayo nag-iisa. Kasama na natin ang buhay na Diyos. At yan ang tunay na kagalakan ng muling pagkabuhay ng ating